Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-utsa pero now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Ito po inyong kaibigan Jonathan de la Cruz at ito po inyong programang Karambola. Kasama po natin ngayon si paring Joel Laxmana, yung ating mga ibang mga ka-host dito sa ating programang Karambola ay mamaya-maya pa siguro. Si paring Conrad ay ano na yun? Nagla-land banking. Nagla-land bank. Real estate. Real estate development yun. Tapos si Atty. Trixie Cruz Angeles. Wow! Siguro, hindi na ako sanay mag-host eh. Hindi, traffic ngayon. I can imagine. Yeah. Naiipit si Atty. Trixie ngayon. I'm Traffic. sure. Oo. Sa dami. Manggagaling pa ho yan sa pusod ng Quezon City. Diyan sa may bandang. Pusod ng Quezon City. Sa bandang Cubao. Kaya mapapanood at mapapakinggan nyo po kami via website www.dwiz882am.com at i-download lang ho ang hindi ko mabasa. I-download lang ang DWIZ. Ano yan? Nasaan? Hindi ko mabasa. Di ba, DWIZ app. Dito na lang. At live na rin po kayo dito sa DWIZ Facebook page. Siyempre, dito po tayo sa Aliw 23. Tayo po ay mapapanood sa Aliw Digital Free TV. Aliw, ito na. 23 sa may Sky Cable Channel 12 at Signal Cable Channel 24. Dito ka pa rin, Joel. Ay, sa gitna. Ito na. Yan, tuloy mo na. Nagre-record tayo dahil wala si paring Conrad eh. Sa Sky Cable, we're on channel 72. We're on Signal, we're on channel 24. TV Plus, channel 27. At GMA For the Box, we're on channel 25. Available din po kami sa ibang digital TV devices and receivers. Huwag lang pong kakalimutan to rescan kung hindi nyo po nakikita. Lilitaw na po ang Aliw 23. Magandang umaga. Good morning. Morning. Bago tayo magpumpisa, Sabi, dapat grabe. iano mo muna si Trixie. Fashion report. Si paring Conrad. Okay. Well, she is wearing black. Yeah. It's black today. Mortisyang dating, but more elegant than that. Yung skirt mo medyo parang plaid na. Yes. Medyo Scottish ako, parang kilt eh. Tapos a black blouse na Tapos sapatos. Tunay na sapatos. Hindi, boots, sorry. Teka, yung boots mo, ang ganda na, kumikinang ha. Okay, this is boots na pang Boston. Boston. Pang malamig. Very good, excellent wardrobe. Corporate. Either corporate o pang justice. Ay, ganon. May meeting to. Pwede rin sa pleading yan, Pwede sa bleeding. Pwede. Speaking of pleading, mamaya pag-usapan natin yung abogado kayo, di ba? Yung pinalikan? SC to revisit the case ni Dr. Gesmula. Hindi, yung si Dr. Agbayani. Si Doc Iggy. Sorry, Iggy pala, Agbayani. Iggy Agbayani. Ba't hindi nangyari kay Iggy? Namatay sa pero I think yung backlash, medyo kawawa naman yung complainant. Right, yung nag-arthroscopic surgery. Alam mo, maraming things can go wrong with that kind of knee surgery. So, well... it can happen. Okay. So, good morning. Good morning sa lahat. Good morning sa atin lahat. Wala tayong hindi babatiin ngayon eh. Except yung mga magbibigay ng chocolate cake. Ayun. At Good morning, Attorney Philip. Good morning, Attorney Philip Cruz. His beautiful wife, si Liza. Speaking of which, on air, ha? Okay. Mula sa Becky's in
ensimada para sa inyong Yan. dalawa. Kinain ko na yung aking kanina. Thank you. Masarap. Thank you, Vic. Thank you. What a way to start the day. May inom kagad ng metformin. Tamis eh. Good Matamis morning. ba? Matamis? Matamis. Pero masarap. Bekis eh. Oo. Diyan sa may, ano ba Bekis? Malate. Ay, hindi Malate. Basta San Andre. Somewhere. Oo. Diyan sa area na yan. Kasi yan yung mga area na... Malapit sa Lasal. Papunta kasi Actually, noon, kainan yan, ha? Yung area na yan. Malate, Ermita. Oo. Daming mga masasarap na pinanggalingan Well, dyan. ang Bekis ba? You're familiar with Bekis? Sa Yan eh, Manila? national cultural, ano yan? Bawal, Yung bahay niya? Bawal gibain yan. Yung bahay. Ganda eh. Posible, pero hindi. Important. It's an old house na- It's presumed Oh. important cultural Ako property. presumed ko eh. Ang ganda eh. May presumptions kasi pag over 50 years old, 1940s yun. Dapat eh. ganun, inaano na eh, di ba? Pre-preserve na eh. Oo, dapat. Pero ang maganda niyan is if entire streetscape. Sana. Kasi yung nangyayari, sige, papabayaan mo yung ilan. Tapos pag iisa na lang, saka tayo nagpapanik. Mali. Tapos, Mali. nag-iisa na siya and wala siyang impact. People just think it's an old house. Yung ating kaibigang si Jerry, itilipat na yan sa Bataan. Oh no. Of course, he has his own noble Wait. reasons, pero controversial. Controversial yun. Actually, marami siyang na-convince na sabi nila, It's better. kesa naman daw masira. Masira. Pero hindi kasi nga may batas na. Oo. Dun sa batas, maliwanag na una pag-presume, hihingi ka ng permission. Pag o kaya papalift mo. Sabi, ikaw magpapatunay na hindi yan importante. Paano kung importante? Katulad ng bahay ng nanay ni Rizal. O, di ba sa alam ng city, humabol pa nga yung city. Oo. Kaya lang, by that time, Wala nabenta na. And in many cases, binibenta siya para sa kahoy lang. Oo. Sina-harvest lang nila yung ilang Alam mo, sayang yan, ha? At tama yung sinasabi ni Trixie. For purposes of preservation, etc. and everything, it has to be the entire community or Yeah. street or something. Kakaya ginawa sa Isipin mo kung ang Community. ginawa doon sa kalye, Billy Fernandina, sa Bigan, isa-isa lang yun. Di wala. Walang ibig sabihin yun. Walang konsepto. Kaya kalye Crisologo lang talaga yun. Isipin mo, modern times na may NCCA na nung giniba nila yung kumbento. Isipin mo Tapos yan. nilagyan ng Jollibee. No. Ang masama niyan, okay lang naman kasi if you adaptively Yeah. use. So, gamitin nyo yung kumbento, lagyan nyo ng whatever, fast food. Oo. Dito, giniba nila. Actually, dapat ang ginawa nila doon, yung convento mismo ginawang Jollibee. Oo, sayang. kainan na lang. Pwede naman Ano, yun workout. Pero hindi pa kasi ganun ka-informed yung mga tao nun. Isipin mo ang gawin mo dyan sa Malacanang. Yung mga No. kapitbahay doon ng Malacanang. Tirahin mo lahat yun. Yun, oo. Gawin mo ng mga 20 stories sa harap ng Malacanang. Parang sa Barangay Hulo sa Mandaluyong. Tinayuan ng mataas na hotel doon. Na bawal ka na ngayon maglakad doon sa tabing ilog. Tabing ilog, yari ka. Kami Yung mga security guard doon. Saan po kayo pupunta? yan. Yung May akin, ganon. pumayag naman yung mga taga-barangay Hulo. Pumayag ang LGU nung opening. Andun nga si Mayor Mayor ako? din eh. Mayor. Best Berger? So si Berger. Manong Hindi na ako Mayor. nagsalita. Umattend ako ng opening, hindi na ako nagsalita. Tatanungin ko pa ba ito? Mukhang nagre-ribbon cutting sila, nagto-toast pa eh. Wala na. Masarap ang Ben's Burger. Ano masarap? By the way, nandyan sa wakwak po yan. At yan ay But same case, that's Barangay Hulo. It's a picturesque. No. May simbahan dun eh. Meron. Oo. Simbahan ba yun? Oo. Saan yan? Dito sa Sa Mandaluyong. across Rockwell. Across Rockwell. Tapos facing the river. Ayun, pwede, yung area na yun pwede ka maglakad kasi yung hotel medyo about 50 meters. Meron, away. may ismet. Oo, yun. Pero pagdating ko, mabiglang ko may security guard, may guardhouse. Tapos tatanungin ka saan ka pupunta. Ayun. Alam mo, napag-iiwanan niyang ganyan na na arrangement. Kasi mayroon talagang batas eh. There are several laws actually. Hindi mo na pwede sabihin, hindi ninyo alam. Hindi pwede yun. Bawal na yun. Tinanong ko kay Atty. Trixie, first time ko pumunta, sabi nga niya bawal eh. Pero ginawa na nung developer, kilala pa natin yung developer. Kasi hindi Kaibigan natin, ambassador pa yata natin. Dapat kasi dyan yung LGU, yung first line of defense. Nga, nandun nga sa opening eh. Kasi ganun ang nangyari sa Torre de Manila. Ayun, Yan. LGU. Pero in fairness nun, nahabol ni Erap. So si Erap ang nagsabi, paalam nyo sa NHCP. Alam mo si Erap, pagkausap mo, Natayo na. Naintindihan niya. At saka siya, maano siya sa ganun.
Basta i-explain mo. Minsan sasabihin niya sa NCC, tatampo ko sa inyo eh. Binili niyo kasi Metropolitan Theater. Yeah, Gusto kong ibalik sa Manila yan. Sabi ko, papagamit naman namin sa inyo, Mayor. So, matuwa na siya after Kagaya that. yung area na yan, yung sinasabi ni Trixie, post office, di ba? Sunog. Metropolitan Theater. Tapos yung Mehan Gardens. Garden area na yan. Tapos doon may forest naman pala Manila. Arroceros. What was or the Mehan Gardens? That was the Hardin Botanical. Yes, the first botanical garden. gardens So ito yung parang in sa Asia. Oo. So Nauna yung pa sinasabi tayo na sa- Singapore no, Botanical China. Garden, nauna pa tayo ron. Wala. Nauna tayo dyan. Yes. Botanical garden. Nga lang, At pin- tennis court. yata, Dati, pinabayaan ginawang natin. tennis court eh. For Dati. a while, oo. Oo, marami kong anikan. Maraming mga naging Ngayon, By the way, binuhusan nakausap ko si Postmaster General. Good morning po. Oo. Louis Carlos. About the Oo. post office. yung Post office. Nasunog. Ano daw naman? Marirebuild na Uy, the same, that's good news. At nakuha na nila yung insurance cover niyan. At he was there at the 120th anniversary ng Benguet Corporation. So, alam mo, may mga areas na ganyan. Kagaya doon sa General Trias, Mayor, Junjun, Mayor Ferrer, baka tingnan mo yung gitna mismo ninyo, the original township. Ang ganda ng General Trias, ha? Pwede kang maglakad doon, pwede kang maging vegan doon eh. Huwag niyo naman palibutan ng kung ano-ano yan. Tingnan niyo na mabuti yan. Maraming mga areas na dapat talaga minemaintain yung mga ganun eh. Na mabuti nga sa Cebu, makikitid yung mga yung mga kalye doon. Hindi masyado nilang pinag-demolish yung mga matatandang mga areas doon. At nung panahon ni GMA, yung customs area, yung customs area ng Cebu, ginawa niyang yung Malacanang in the south. Magandang workout. Okay. Kasi maganda yung structure actually. Actually, pati yung sa Manila. Oo. Hindi lang natin Actually, nakikita yan. Yung Bureau of Customs dyan sa area na yan, ang ganda. Yan, heritage building yan. Oo. It's gutted inside, pero yung labas, andyan Yung pa labas, yung ayos bones. pa. Tapos yung ibang mga warehouses in that area come from the early 19th century. So, early 20th century. Late 1800s, ganon. May Pag binuksan mo, kasi ginagamit bodega. So, pero pag binuksan mo yon, kung gusto nyo i-gentrify yung lugar, it's the best place to do it. The best place. Actually, dapat nililipat na nga natin yung customs kasi ang traffic dun sa lugar. Oo, saka puro truck. Ay, hindi ka makaka... For development. Pero maganda dapat nga yun, yan. yung Yung customs area ano. na yun, Oo, yes. maganda yan. Ang gaganda ng mga buildings. Saved from demolition kasi ginagamit nga ng warehouses. Oo. Pero kung ayusin mo yan, ang galing. Yeah, in other countries, that would be a Ano yan? cafe, biglang Hindi, lalagyan tsaka- ng something na pupuntahan ng tao. Mahal yan. Mahal. Mahal Oo. yan, mahal Para yan. kumain By ka the doon. river Oo, and by the sea, river. pare. Super ka. Oo. Pag yan, nagkaroon ka ng bahay sa ganyan. Ayos na ganyan. By the sea, by the river. By the river, naku. Medyo mabigat-bigat. Ang isa pang sana gawin ng Manila, at ito naman pakiusap natin sa mga opisyalis ng Manila, yung Binondo Escolta area, ayusin naman natin yun. Kasi pwede naman talagang ayusin yun. At the same time, pwede ka naman mag-business doon na maayos eh. Dati nagkaroon ng art group dyan hindi na natuloy. Sayang yun. Ewan ko kung pinagbibili na yata yung mga buildings doon eh. Yeah. Ay, nako. Ay, nako. Ang state of real estate kasi dito sa Pilipinas. Yes. Kaya nga medyo nakakakaba yung proposal na i-amyendahan ng saligang batas. Kasi ang isinusulong na naman, economic provisions. Oo. May batas na kongreso nga nagpasa ng Speaker, batas. oo. Inayos na natin yan. Plus, maraming misinformation about the economic provisions. Kala ng karamihan, 60-40 pa rin yung... as in lahat daw 60-40, hindi naman. May ang manufacturing sector is can be 100% foreign owned. Ay, tandaan niyo yan. So, it's not true that the 60-40 requirement is holding us back. Kung 100% kang pwedeng foreign owned sa manufacturing, bakit wala pa rin pumapasok? dapat hindi nagsana. Diba? Why don't we have a fully foreign owned car industry?
Wala din. So that's not what's holding us back. It's more likely corruption is holding us back. Ako, yan na naman. So, the So bad it's not the Constitution. It's not the economic provisions. At yung mga economic provisions, nilagay yan to protect us. Yung land ownership solely for Philippine citizens or former Filipino citizens who acquire it by right of succession. So, yung mga ganyan, it's to protect a limited resource. Dahil once naubos ang lupa, ubos na yan. Magre-reclaim ka, you don't get that much. Pero, you don't want We talked about this the other colonization day. period Kanina, again. as usual, maaga akong umalis. Ang ruta ko mula Parañaque, daan ako ng Villamor, tagos ako ng Fort Bonifacio, kung saan yung Philippine Army, Marines. Tapos tinitingnan habang nakamotor ako, sabi ko anong naalala ko itsura nito nung kampo talaga nun to kasi defense ako nung nagko-cover ako. This was a camp na talagang dadaan ka. And this was nung panahon ng Amerika, was this the cavalry? Yes. So, talagang nung panahon nun, yung buong Fort Bonifacio, cavalry, kabayo, at saka motorized. Motorized, Nung panahon yun, naka-judge purse pa. mga Diba? Naka-boots, parang yung attorney. But now, dadaan ka, naputol-putol sila, tapos biglang McKinley Hill. Kita mo. Tapos yung hinayupak na nagtatraffic doon, lahat ng papasok sa McKinley Hill, pinapapasok kami, nakatigil kami doon sa gitna. Then the other side, puro naman mga, kinuha rin ba ng mga maikling Amerikano? Yes. Yung mga call center na malalaki. Ay, matitindi yun. Yung malataas Yes, sa building. yes. The whole area. Akala mo siyang may-ari ng Fort Bonifacio. Diba? Ito yung sinasabi ni Tony Trixie, it's government land. Actually, it's our land. It's been napunta sa private sector. At ito nangyayari. Hindi ka basta-basta makakapasok doon hanggat hindi ka nagtatrabaho doon. Or you will patronize some of their, most of their high-priced establishments. So, hindi rin pang Wala, yan, hindi pang masa. Hindi pang masa. Ang pang masa yun nandun doon sa gilid-gilid. No. Ay, sa gilid-gilid, Meron doon. At nandun pa rin sila, sa totoo lang. Nandun pa rin. Kagaya dyan sa di ba meron yung SM Aura? Doon sa gilid, ang sarap ng pagkain doon, by the way. Right. Doon sa gilid ng mga restaurant. Okay. Ano yun? Mga iba-ibang mga luto yun. Okay. Masarap Then, yun. in between, in space within those, yung dating kampo to at yung commercial establishments na, ay mga villages, mga exclusive villages. Exclusive villages yung Apobay, yan. mga ganun-ganun na puro hindi na puro militaring nandun, but most of them are. Right. Now, alam ko naging controversial din yung mga yan. Yes. Yung mga Naging villages controversial na yan. din yan. Naging controversial din. And then dati may malaking world-class na golf course na nilalaroan namin ni Conrad doon sa Fort Bonifacio. Nawala yun, nilagay doon sa maliit na... Navy. Hindi, Navy has always been there. Yung Kagitingan, yung Army course. Una ginawa nilang 9 holes, then naging 18 holes, pero umiikot lang siya doon sa... Pag lumihis yung tama mo, may tatamaan ka nagmamarcha sa parade grounds, nag-ano sila doon, which had happened many times na biglang tatamaan na sundalo doon sa nagmamarcha sa parade. O kaya tamaan mo yung mga bahay doon. Yung mga bahay. Yung mga work. Ganyan ang sitwasyon. That's the Army Golf. Yeah. Course. But that's Ay, nangyari sa Fort Fort Bonifacio. Bonifacio. Naging siya yung piecemeal na pag dinrone siya, piecemeal siguro development. Naging weird siguro na itsura niya pag naka-drone. Oo. Totoo yan. Masisira ulo mo doon. Pagdating sa development, walang master plan or whatever na workout. Tingnan, tanongin mo si Trixie, yan, Air Force. Tingnan mo yung Villamor. Sige Sa Villamor, hindi lalo. Hindi yari kayo doon. They just cut into walang pakialam. Walang pakialam. Well, technically, the concept is yung mga hotels na yon para mabilis sa, di ba, yung sa airport. But Lahat. actually, What hindi they did, ganun na nangyari. Pang-entertainment ng yun. At, ng mundo. Okay lang sana kung buong mundo. they build that walkway na parang afterthought. Walang operator. Yung magmumura ka talaga pag ginamit mo. Dahil, Mabuti na lang at yan yan ang mga susuportahan nitong gagawin ngayon tungkol sa water projects. Lahat yan mga developments na yan. Kasi kulang pa rin ang tubig sa Metro Manila. Right. 97% pa rin.
Ang ating tubig galing sa angkat. Sa Angat. Oo. Nako, Hindi na ang nagbago. balita ngayon, okay, worldwide, El Nino. The projection is also worldwide, magkakaproblema tayo sa food prices because Of course, those two yes. are associated. Yes. It's also associated with yung kunwari, bababa yung production ng vegetable oil. Yung livestock, teka, dito yung May story. drought, may lahat, etc. Maraming ganun. Spain lang, nagka-drought na eh. Prosciutto, Vegetable mga- oil output, soybean output, etc. Sa atin, cacao. Yes. Also diminishes. Nagiging, alam nyo kung naayos lang yung cacao production natin. Tayo, may isa sa mga producers magagaling. Maganda yung, maganda kasi yung chocolate natin. It's been winning awards. And it is a cash crop. Yes. Pero isa pa lang ang nagtatanim na plantation type. Most of the time, backyard industry yan. Pero nag-shift kasi yung interest ng mundo towards ethical growing ng cacao kasi sa Africa ba yan yung Yes, niyari. they're using child labor. Talaga. So binuboycott sila. Ewan ko kung totoo. Yan yung mga Pero binuboycott daw sila. Yan yung mga Ghana. Yes. Oh, yan. Mga Ghana. ganun. Oo. Tinitira sila doon. Pero, sinasabi ni Trixie, minsan ang gumagawa lang doon yung mga manufacturers din eh. Titirahin nila yung mga, para bababa ang presyo. Para lalo, they can squeeze more out of their slave labor. By utilizing child labor. Hindi, sinasabi lang nila Hindi, child i-announce labor. nila. I-announce nila. Sasabihin nila kasi yun ang pinakamura, hindi na po kami bibili Bilis doon ninyo, kasi oh. unethical. Pero magtataas kami ng Magtataas presyo. kami ng presyo. Price manipulation din siya. It's part of this strat. It's part of this strat. So, but expect it na magtataas nga ang presyo because of of El Nino. Sugar production also decreases. Nako. Yun yung mga ako, ini-expect ko, decrease in rice output and higher rice prices kasi water intensive siya. So El Nino is like a mini drought. Ang characterization ng El Nino is intense. Yung so if it's summer, the heat is intense. And then pag rainy season, baha. Intense. So yung Why the president is concerned. of course it should be. Oo. Yung water projects tapusin na ninyo pa April. Ayan ang kanyang sinasabi. Which is a timeline na I hope they will be able to. Yung in-inaugurate nila nung binanggit niya, that was an impounding area pang malaking sa impounding Lubao. Sa Lupao, sa diba, Isiha. Oo. Yun, in-announce din ng Bangko Sentral, pero Bangko Sentral medyo nag-hedge sila. Yes. Sabi nila, El Nino will affect food prices in the first quarter of 2024. Uy, pinismil nyo pa. Tinitingi-tingi nyo pa yung bad news. They have to work that out. Otherwise, pagkakaroon ng iba na... Alam mo ito, yung statements na mga ganon, yung sinasabi nga ni Trixie, pwede kang ganunin eh. Itirahin naman, mamanipulating ka eh. Correct. Yeah. Yan ang nangyayari. But it would have been enough just to indicate na government should be setting up the processes or whatever needed to mitigate the impact of El Nino next year. May kailangan din, may problema din sa COMS to mga. Might be the worst El Nino pa since 1997 yung worst na yun eh, 97, 98. Oo, yun yung talagang doon natin na-realize yung meaning ng El Nino. Mabigat yun. Which means, anggat, mga ganong klase, where we are going to get our water in the Metro Manila area, Bulacan. I distinctly remember yun eh, kasi yun nga the start nung ang hindi water natin privatization. naririnig. Ginawa nila talagang bumababa yung level eh. Ginawa nila yung Umiray Angat Basin Project. Tinagusan nila yung Sierra Madre para kumuha dun sa Umiray. Pero natapos ba yun? Natapos naman. Pero yung yield, kasi nababawasan pa rin eh. So, and then there was talk. Matindi yung drought eh. There was talk that the worst one was, that was a crazy idea. Meron palang low-level outlet. Kumbaga sa bathtub, meron kang sinasabi ng mga engineer ng MWSS, buksan natin yan, tapos tagasan natin. Yung mga concession, huy, huwag niyong gagalawin yan, baka pagbukas natin, makokontrol niyo ba magsara? Hindi po, kasi huling ginalaw yan doon,
the 1960, Oh sabi, my God. huwag nyo nang galawin. Now, what does it do? Pag binuksan You mo, can get water More. more Yung water. flow. Oo, Yung yung flow mula doon. But by the way, nung tiningnan din nung studies, burak na rin yung nandun sa ilalim. oh, yun na nga, iniisip It ko. was an idea considered. Like draining but the your problem water is when na. you drained it, baka hindi na nila masara kasi hindi na Hindi, tsaka walang stopper yun na basta-basta. ang isang pinag-isipan din before, itong Wawa Dam. Yeah. I don't know kung That ano was na, the time. ano Merong nasaan na ngayon yan. developer nun, si Oscar Biolago, pinaglalaban niya. Pero ngayon nakuha na yan because Nakuha na ngayon Oo. ni ni Ricky Ricky Rason. and But the problem Manila with Water. Wawa Dam is the yield again, especially during El Nino. Ngayon, wala. Maliit yan. Maliit And yan. even at that time, yung Laguna, di ba, pinag-uusapan na yan, although we do know where the resistance was coming from, but kukunti rin ang yield at kapag bumaba, yan yung nangyayari yung Fiskil Oo, pati. tsaka Burak na rin yan. yung murky water Oo. talaga na kahit anong treatment mo, Wala. walang mangyari tapos gumagastos ka pa And naman. that is where the original idea of yung tungkol doon sa desilting, yan. ayos yan, na niyari rin ni na Pinoy noon. Yung tungkol doon sa pag-aayos sa Manila, ay sa Laguna. Yeah, tinigil. Tinigil yun. Natalo tayo doon, by the way. Sa Supreme Court. Sa arbitration. Oo, talo tayo. Set up to lose yan eh. Incidentally, even the much delayed Kaliwa Dam, ano na yun that was a FM No, matagal project. na Kasi ang GAT as a single source, mabigat yan. malabo yan. Malabo yan. Kaliwa Dam was there. Nung EDSA revolt, any project na connected kay FM, ayaw ni Ngayon, Presidente kay Cory. Mac. So, Tinutuloy nila ngayon. yun na Yes. nga. But More on this later. utmost difficulty. Magbabalik ang karambola. Oras natin ay 8:31 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Nagbabalik ang karambola kasama pa rin sa impilan. Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Si Parin Conrad, talagang real estate developer na rin. Nagbubungkal siya ng lupa. Nagbubungkal ng lupa. Land banking. Ginagawa nito. Sana manalo. Oo, ay sana. So, Sana dun manalo saan? Sa Rapol. Oh. Nag-aasap pa siya ng Grabe kayo. tropeyo. Walang mangyayari. Walang mangyari. Anyway, dito, sabi in-announce ni Chief Justice Alex Hesmundo na titignan nila uli o rerepasuhin nila ang kaso ni Dr. Iggy Agbayani. Ano ba talaga yung kaso na yun? Ano siya? Reckless imprudence resulting in physical injuries. Wow. Kasi dito sa Pilipinas, wala kasi malpractice law. Or, yes. They tried to introduce it, grabe yung opposition Opposition. ng medical Yes, community. yes. Kasi nga naman daw, tataas ang presyo ng medical services kasi kakailanganin ng Insurance, lahat, etc. So the idea was abandoned, but we rely on the provision nga sa revised penal code na instead of malpractice, reckless imprudence. Reckless imprudence means you didn't observe the proper care. Okay, so a lawyer went to Dr. Agbayani kasi meron siyang injury sa tuhod. So, inoperahan siya and post-op, nagkaroon ng infection. Ngayon, Nangyayari yan. Oh, it happened. It happened. tuhod ba? Tama ba ako tuhod? Tuhod. Arthroscopic surgery. Tuhod ayun. yan eh. So, inulit. Pero pinasa na rin ni Dr. Agbayani to somebody else. So, naayos naman siya. But in the meantime, according to the complaint, he experienced a lot of pain and had to take medication for over 2 years. So, he's walking around with a cane and impaired his ability to get around. So, yun yung Yun ang kaso. Oo. So, dahil dun sa sa both the repair and the inconvenience and all that, kinasuhan siya. Pero ang kinaso ay criminal case. Pwede kasi namang civil case. Pero abogado, so he knew na pagka criminal case, dalawa yan. May automatic civil case, may criminal. May kulong, may bayad pa. And he won. Sa RTC, at the level of sa the RTC. Regional Trial Court. Yung inoperahan. Yes. Yes.
Ang abogado ni Dr. Iggy was Teddy Te, Attorney Teddy Te. Umpisa. Nung umpisa, so at the RTC. And then, dahil na-busy siya, pinasa niya sa ibang abogado. Hindi na natin papangalanan yon kasi iyan ang magiging issue. Ang ginawa nila ay umakyat sa Court of Appeals para mapa-reverse. Una, yung motion for recon and all that, para mapa-reverse yung decision. In the Court of Appeals and later on in the Supreme Court, consistent yung lawyer, hindi siya nagsasubmit ng required documents. Ayun. Several times siyang nasabihan until napasuhan siya. Super negligent yun. Correct. Pagdating sa Supreme Court, umulit na naman. So sila yung nag-akyat pero maraming hindi na-file both ng pleadings at saka ng documents. At dahil dito, naging final yung conviction ni Doc Iggy. Ngayon, si Doc Iggy is a recognized surgeon, very good at his job. Kukonti lang po kasi yung ganyang kalibre ng expertise. But he wanted to fight it. He also wanted to prove a point. Imbis na mag-apply for probation kasi less than a year yung kanyang sintensya, Pwede naman sana siya. gusto niya talaga to prove na wala siyang guilt. Now, because of his conviction, nagkagulo sa medical community with several doctors saying na di na kami tatanggap ng pasyente na abogado. Mga ganon. Mga ganon. Oh, you will be surprised. Buti may mga kamag-anak akong doktor. Otherwise, namiligro kami lahat. So, meron pang mga, tataas na yung fees nila kasi baka mademanda sila. They'll have to be able to afford the legal fees and all that. Hindi na po nag-participate yung complainant both sa Court of Appeals at saka sa Supreme Court. Pero yung decision ng hukuman was largely because hindi nga nag-file ng mga documents. That negligence. Ngayon, meanwhile, hindi naman na tumigil si Doc Iggy kakatrabaho kahit nandun na siya sa detention. Bilibid or sa sa Quezon City lang yata. Detention. Hindi kasi nagpasok siya ng mga gamot. What he did was he started to treat the inmates Also, kasama niya. Tapos kumuha ng mga donations ng mga gamot kasi sabi niya, people were suffering and dying of very preventable diseases. Yung iba doon, cleanliness lang. Sanitation lang yung issue. So yung things like head lice, yung Makati na basta yun, a lot of the skin diseases and so on. Sa loob nangyayari. He was also treating respiratory diseases, etc. Yung ang lalakas ng hawahan. And he helped institute changes both sa detention at saka sa incarceration niya. By the way by final judgment yung kanyang sentensya. So he was sentenced. So, ngayon, sinasabi and he did a lot of good sa loob. Hanggang ngayon, they still both, all the way up to the wardens and all, he was treating not just the prisoners, he was advocating for them, but also for the security staff. So, mabait yan si Doc Iggy. Very, very good at his job. In short, practice talaga siya doon. In short, para siyang naging potential script para kay Eric Mate. Oh, yes, diba? yes. More than just Doktor potential. na punta sa preso, biglang nakakita ng mga matutulungan pa doon. Habang siya ay kasalukay nakakulong. At saka he wanted to prove his point na hindi naman siya nagkamali, in other words. But that's a technical thing, right? So, for a while, people were bashing the complainant. Pero, maliwanag na after the RTC, he himself did not pursue it anymore. He just wanted to, okay, tama ako. So, mayaman naman to. He wasn't after the damages or anything like that. Pero pinaubayan niya sa sistema. Sa hukuman. It was really the counsel of Dr. Agbayani who may have dropped the ball on this one. Unfortunately, si Doc Agbayani namatay. Wait a minute. Yes. How did he drop the ball? He was not filing all of these pleadings. Disbarable offense yan mali naman. Pinabayaan niya yung kliyente Pinabayaan niya yung kliyente. Deadline after deadline went past, binibigyan siya ng notice. And alam niyo, sa Supreme Court, meron pang palugit yan. Kunwari, hindi ka nag-file ng pleading. Minsan, may compassion pa talaga yung mga justices. Bibigyan ka ng another chance. Sasabihin ng Supreme Court, Sige. we did not receive your pleading. We're giving you X number of days to either show that you filed it or to file your pleading.
So meron minsan ganyan, mahahabol at In this case, the court gave him 2 extensions. Okay. Sa Supreme Court, ha? So, Sino itong abogado? Wag na. Nausa kasamaang palad, kinamatay naman. Kinamatay ni O kasi So, nga, bayani doon. ang inaano ni Doc Iggy, matindi ang sitwasyon in detention. Yes. Sa mga prisons natin. Yung nga sinasabi ni Trixie, cleanliness, sanitation. yung mga Basic ganun. sanitation. Talagang wala. In other words, kailangan talaga natin ayusin yung ating sistema na yan. oo. And that is why one of the issues ngayon tungkol dun sa mga ang tagal na dito, hindi naman dapat na-detain ito eh. Simple ganito lang, dapat pinapaano na. So nagkaroon ka ng summit tungkol dyan sa diyan sa Clogged, clogged courts, cases at Docket saka talaga. dockets Docket at na- saka yung mga nasa prison. Oo. Now, maganda yung Supreme Court thing na i-revisit. Sabi ni Justice, ni Chief Justice, if it had anything to do with the discipline of the lawyers, if it was the lawyer, then we have the right to look into that. Kasi nag-react talaga yung mga doktor. And, as an entire sector, you can understand. Kasi, parang ngayon, Paano sinasabi yan? nila, they can go to jail for an infection. Ngayon, a post-operative infection is not uncommon. And it can come from many reasons, not just the surgery. Pwedeng post-op care. Yes. Pwedeng nabasa afterwards, di ba? So, regardless, nung may finding yung hukuman, and by the way mahirap sa mga cases na ganito, is finding an expert witness. Another issue. For or against. Yan ang another issue sa court cases. Yung expert witness. Correct. Kasi, although may mga medico-legal officers tayo and what they say goes, tatanggapin naman ng hukuman yung second opinion coming from private sources. But doctors are usually too busy to do that. Or it's very difficult to find somebody also who will testify against another doctor. So, for or against, it's very difficult na makakuha ng expert opinion. So, itong kaso na to, medyo eye-opener siya for both sectors, Yes. both for lawyers and for for the doctors. yes. It turns out kasi nga, na kilala si Doc Iggy and he has done a lot of charitable work. Plus, he is the expert in his field. The expert. Walang kahalintulad. Walang, Yun nga, doon malayo ang number yun 2. na nakakapanghinayang eh. Talagang expert si Doc. And then, he also had an advocacy nung COVID. Oo. Siya yan. Yung ivermectin. Siya yan eh. Siya yung nagdala. Sabi, hindi, okay yan. Oo, Di ba so- nagkaroon ng issue? Hindi, yung ivermectin para sa kabayo lang yan. Ha? Hindi, yung sinasabi niya is, if may results, then we have to look into it. It is our obligation. Hindi Of natin course. dapat dinidismiss yan. Let's look into the science. Yun yung sinasabi niya. He didn't say either way. Pero parang naiinis siya na dinidismiss. Yes, kaagad. So of course, testimonial evidence is compared to science, to the experimentation evidence. Nothing yan. However, it is something to start into. Oo. a research Yes. on. So, hindi dapat basta dismissive. Sabi niya, if it works, then we have to look into why it appears to work for certain patients. So, At that time, we were all looking for solutions sa COVID. Wala naman at sa that buong time, mundo, wala oo, naman wala. nakakaintindi. So dito, parang it's a win, pero wala na si Doc Iggy. Yes. He died in prison. Quick question. So, 6 months lang sentensya niya. So, i-revisit ng Supreme Court, can the decision be reversed posthumously? It depends on what the Supreme Court is looking into. So, supportive yung Posthumously, ibig medyo, sabihin, ayan, namatay na siya. Pwede bang merong mga kasi para maklaro ang kanyang pangalan? Yes. sa criminal law, meron tinatawag na post-conviction remedies. Ayun. Okay, it's very, very rare. Oo. Rare. Kailangan compelling yung evidence for you to bring it back to court, reopen the case, and say that somebody innocent has gone to jail. Yes. So, but the court will listen to you. Kailangan lang compelling yung evidence mo. But Ano that might open a can of worms. Yung, Kaya nga, yung hindi, pamilya hindi. nung ni Iggy, ni Dr. Iggy, That's the baka reason why mabalikan nyo. that's the reason why the Supreme Court is very Mahirap. dyan. Pagdating sa reopening of cases. Oo. Meron ang isa dati gustong ganun eh.
Hindi naman to reopening of case about criminal or whatever. Kasi, valedictorian dito sa class. Tapos, pagdating sa bar, 76, hindi siya naniniwala. May Kuha ulit ganon. ako ng kung gusto nyo. I will surrender Will my, retake, susurrender ko yan. Just let me take another, Hindi siya pinayagan. Hindi siya pinayagan. Agan. Wala ka na dyan. Tama na yan. Ay, abogado ko na eh. Meron nga pumasa ng bar pero namatay bago lumabas yung Ayan, results. yan, oo. Nagpetition yung tatay na kung pwede malagay na sa headstone, attorney Yun, so or oo. so, nung hindi rin pumayag ang court. Sabi nila, at the time of this death, hindi pa siya Abogado. So you cannot claim the title anymore. Oo nga. Hindi. Mahirap. Yung mga reopening, hirap na reopening. Para rin yan yung i-reunite mo yung Katniel, parang mahihirapan ka. Ayan, parang Nag-reunite Nag-reunite, Isang hindi coach, Nagkita sila. Nakita. Yumayakap nga si Daniel Wala. Padilla, umiiwas. Umiiwas Oh, yeah. Hindi mo napanood. Hindi mo Tinanaw kayo. Kayo. Hindi ko na Marites binigkasayan. natin dito. Reunite, sinasabi ko na nga ba, may pelikula to. Hindi, iiwasan. Niwasan. Siyempre may At tampo pa. saka pumasok na yung magulang. Magulang na. Medyo mabigat na yun. Nagulang nino. Hirap naman. Kat. Yung Kat Bernard. Pumasok The Bernardos. Hindi. Saka yung pera-pera na eh. Uy, Kontrata eh. Mm. Ganun na nangyari. Kasi may brand yung nila yung love Kanila, team love team eh. So, it's a business. Mabigat. Ang daming Business interesado talaga dyan yun. sa Business sa talaga. pairing pala na yan. pinagpapakialaman namin ni Maggie yung love life ni namin. Baka meron kitain tayo. Sayang, gusto ko pa naman si Daniel Padilla. Magaling sana. And this whole thing, wala. Taksil talaga. Sorry. Sayang. So that's confirmed. That's the real story. Well, kumbaga, ang sinasabi is matagal bago nilabas. Kasi nga, may May brand mga kailangan. Ang daming nakasakay. Yes. Kumbaga, hindi lang silang dalawa. It's an entire business. Industry na sila eh. Correct. Industry sila. Mahirap, It's a franchise. It is a franchise. Yes. Private lang kayo, wala mo. Wala. Oo. Kung kayo-kayo lang yan. Correct. Wala yan. So, Yung banghani, ito pa rin ang adobo. Babalikan kita. Mangyarit mangyari. Pabayaan mo ako magkare-kare. Kalyos pa minsan. Hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Dinuguan, hindi ka pwede. Wala. Pwede. Oo. Sorry, paring Noel, na yung rational na gamit ko. Okay. Si Noel ka-golf namin, paring Conrad yun. Tawakwak. Okay. ay, Adobo. Sayang. Mahirap naman daw puro adobo. Mahirap daw purong adobo. Marami Pero babalik ka sa adobo. Maraming maghahanap ng trabaho ngayon. Alam Dyan mo, sa yan. yung sinasabi ni Trixie, it has become ang daming naka sa kanila. Yung supporting cast. Ang daming So parang rin yan. Parang industry, parang Lahat ng next time nakasakay. industry. Hindi mo pwedeng maraming Wala. downstream pa si... Oo. Meron. kaya nga mahirap na strategy yung love team. Showbiz. Oo. Kasi eventually, One way or yung the kanila, other. akala na ng mundo, me included, Yes. na forever na yun, 11 na sila years na talaga. 11 years ang tatag. Matatag talaga yun. Ang tatag nung branding nila. Isipin mo. Siyempre At saka ngayon. sila yung huli. Isa silang una sa mga natirang love team. Yan sa generation na yan. Sa generation. And last to fall. Di ba? Isipin mo yung hairdresser, pare. Yung mga Lahat. mga ganun yun eh. Driver. Kompleto na yun. Kaya tuloy, ang Down the line, publicist, may PR. nakita niyo yung meme, yung kung sino-sinong love team, yung mga naghiwalay na, tapos Katniel, tapos yung sa bottom nun yung uni team. Loko-loko talaga yung mga gumagawa ng... Delegate Who din makes dito. these things? Nag-ano kayo dyan sa Thompson and Delilah eh. si Sec Enrile. I wonder how he feels magkano about na yan, this. Looking forward to To February 100. 14. 100 na siya. Oo. Yes. Yan ang matatag. Parang Kissinger ito. Si Kissinger, 100 years. Oo, matindi yun. Matitindi. And still working, ha?
he is still, Yes, presidential JP, legal advisor. JP, yes. Ano nga, hirap nga, kasi yung office niya is beside the office of the president. Oo. So going up the stairs is a Makikita ka major deal every day. Major yan. Nagkaabot pa kami. Sabi, buhatin nyo na lang kasi it's major undertaking yan. So once he's in Malacanang, pagka-aalis na siya, yun yung kumbaga, may nakalimutan ba? Kailangan dire-diretso na. Pero mabalik lang tayo sa yung mga legal in the legal field. Na-clear daw sa isang kaso si Maria Ressa, yung Which case? the foreign ownership. Wala na. That's the last, di ba? Hindi, meron pa Hindi, yung meron pa. libel. Iba kasi yung libel. Libel. Foreign ownership, yung Libel kubidyar and all that. Hindi siya kasi related dun sa business, yung libel. So, So that was proven kung gano'n. Yeah. what? Na yun na nga, that did not constitute foreign ownership. Yun sa... Hindi, that's not what they're saying. Yeah. Kasi it was the tax implications of that. At the last minute, ang ginawa nung bumili ng ano ba yan? PDRs. ADRs. Receipts, PDRs. PDRs. Depositary Yeah, receipts. receipts. Ay dinonate Dinonate na lang niya. daw niya. Pagka-criminal yung kaso, the presumption will always favor the accused. I see. Dinonate na niya. In other words. Okay. So, Hindi, pero well, that does not, No, But well, that she does not air quotes mean, now, let us continue the good fight. Hindi, but it does not mean na na-restore yung kanilang corporate identity. No, wala. Okay. Kasi, binawi na ng SEC yung kanilang registration. Wala na yun. So, as to whether or not they can re-register, that's what we will have to check. Yan. Parang yan yung Iba yung usapan. reunite. Okay. Yan, kasama. Okay. Kasama lahat yan. Reconsider, revisit. Revisit, yan. Mga ganun. Ganon. Yung basta may re. Okay. Mahirap Good, yan. good. Yung reinsure, yan ang problema kasi maganda naman yung nangyayari doon sa reinsurance. Ano na nangyari sa reinsurance? Kagaya na nangyari sa post office. okay. Na-reinsure yun. Na-reinsure. Pag hindi rin-insure yun ng GSIS, kawawa yung mga members. Oo. Kasi GSIS lahat ang sasalo nun. Yun ang nangyayari. Yung loss. Oo. Otherwise, yari ka. Yung post office, sinasabi mo. Yung post office. Yung nasunog. Nasunog. 600 million ang insurance cover nun. So, nakuha na. They are going to rebuild it. They are going to Reconstruct. rebuild it. Okay. Pero hindi naman kasi siya completely destroyed eh. Hindi naman. No. Pero they have to That's check good news. yung structural integrity kasi mainit yun eh. Hindi, pero yung, I just want to get a handle on that. Yung reinsurance, how does affect You have to do that. GSIS? Alam mo yan. Because GSIS is not just the pension fund. It is an insurance company. Insurance company. As a matter of fact, the GSIS should be more active right now because all government projects, all government activity, etc., they have to insure. Pati buildings. I don't know how they are working it out right now. Wow. Kagaya nito, yung sinasabi ni Presidente na ayusin niya yung mga dams, insurable yan. Pare, kailangan may insure yan. And that, halimbawa, ang GAT, Baka hindi nga kayanin ng isa eh. kaya Ng you have company to ang- reinsure. Kasi kung biglang nagkaroon na lahat ng ng sakuna di tapos. So The big one. Kung that is the tumama. reason why you have yung mga Lloyds, doon, etc. All of this, Swiss Re, Okay. yung mga ganon. Ah. So they have all of this range. They take part of it for purposes of payments. Naman, it's a game of chance, di ba? What is the chance that tomorrow all the buildings in Colombia will suddenly be ayan. Tama. Naka-insure lahat 'yon. Oo. So, ang dami yung mga comments kay Doc Iggy, parang Shawshank Redemption daw. Yung, Pero not pinano. a happy ending. Yes, Chris, not a ano, happy hindi ending. to happy ending. Tsaka, he died 1 month to go sa So, sentencia before, niya. ano. Ang sakit. Ako, Oo. nasaktan ako. Totoo, 1 month to go. Totoo. So, masyadong heartbreaking. Oo. yun. Ay, And ano ba his si- family Paano is daw, devastated. si Doc Iggy rin kasi is such an advocate. He did Yeah, but, not want to lose it. okay. Eh. Okay, Totoo yan. Ano talaga siya eh.
principled na Principle Correct, talaga. correct. May So, ganun. May ano, talagang, Ayaw niyang lumabas na nag-capitulate siya, Oo. umamin siya na kasalanan niya. Kasi parang aaminin mo yan pagka nag-probation ka. Oo. Probationable ito pag less than 4 years yung sentensya. Pwede talaga eh. Huwag ka nang a-appeal. Apply for probation. You don't go to jail. Yun lang. 6 months probation. 6 months, 2 years probation. So, siya, hindi. Di talaga. Fight siya. Nag-fight siya. So, sayang because dito talaga kailangan may managot. So, At hindi naman si Mr. Hopilenya yan dapat. Dahil Hindi. siya naman kasi basta- in the record, rin hindi siya, na siya nag-participate. Hindi na siya eh. nag-participate. Yung lawyer. So, maliwanag na hindi na niya pinursue. He had already proven his point. Hindi siya pwedeng i-bash. Gaya nung road rage na, lisensya mo! Lisensya mo yung nagkakaganon. Ano yan? Nag-road rage eh. Nag-road rage siya. Nagkaroon Sino ng- to? Napindi siya na, well, he flashed some sort of an ID Oh. and then, lisensya mo. Lisensya mo, hinihingi niya. Teka muna, anong gagawin mo? Titikitan mo ba? Yung, Hindi ka naman Pulis ka nag-enforce ba? ano, na-video, here's the thing sa social media. Now, nagtatago siya. Ngayon, abogado Yari siya, na lang daw. oo. Hindi consult my lawyer na. I want details on that. Pagbalik ng Okay. Karambola, ang oras natin 9 o'clock ng umaga. Karambola sa DWIZ.